kaninyo aron paghukom o sa pagsaksi batok sa mga salamangkiro, batok sa mga mananapaw, batok sa mga bakakong saksi, batok sa mga agalon nga nanikas diha sa suhulan, batok sa namintaha sa mga biyuda, sa mga ilo, o sa mga dumudong, o batok sa mga wala magtahod kanako. Mao ni sultis Ginoo, paghukom. Nakadungog batas pulong paghukom? Na! Ang katapusan minsay, pinanay 14 versikulo, 6 ngadto sa 12. Ang 6 nito, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come. O mao ni ang dapat natong kadlukan, ang paghukom sa mga makasasala. Imagine ha, kadlukan sa mga makasasala, ang paghukom. Apan ang paghukom, kalipay sa mga matarong. Dapat ang mahadlok kung nagpabiling tan wa na pag-oo na usap. Kaya na ang paghukom sa eschatology na ito ingon nga iglesia, ang paghukom nagsugod ni atong pagsulod ni Kristus labing bala ang dapit sa sanktuaryo sa langit kanus ang tuiga 1844 o dili niting sulod karon panahon. Okay, sunod tinggawas na niya o gitawag na sa atong pagtuon pinakasulimning parte sa kasaysayan sa pagluwas. Kining atong panahon kay dili ni maoy pagdayong sulod niya kun dili mauna ni ang tinggawas niya sa labing balaang dapit. O kung mugawas na siya, kung siya may tamo sa atong pagtulunan, musira na ang kaluwasan. Karon dinhi ang urgency nga nahitabo. Kung musira na ang kaluwasan, ang dautan magpabiling dautan, ang matarong magpabiling matarong, unsay maayong balita nina? Nahimo lamang ng maayong balita kung naandam ta. Kung na-reconcile nato atong kaugalingon, atubangan si Ginoo. Sa ato pa, ang issues paghukom, maura gihapon batasan, kinaiya sa tao nga kinaiya sa Dios. Kung na-replika na ba diha kaniya ang kinaiya sa Dios. Ang kinaiya sa tao, kung na-replika na ba diha kaniya ang kinaiya sa Dios. Alright. Tungod niini, magpabilin nga ang isyu sa katapusan, kinaiya, batasan, langit nung batasan, o gitawag ka na siya kupo sa pagkamatarong ni Kristo, the robe of Christ righteousness. Kana gitawag imputed righteousness. Kana gitawag atong pasapurte padulong sa langit. Hello? Pasapurte. Daghang nangadto karon sa General Conference session nga wa kasulod kay wala na approve ilang visa. Daghang puntuan dito o ang tuan dito nalipay sila kay nakaadto sa Amerika. Pero ang wa na-approve ang visa, ang pag-approve sa visa di mo by pamilya, tagsa-tagsa. O ang pasapurte nato sa langit, atong kinaiya. Kung ang batasan sa Dios nga mao ang gitawag robe of Christ righteousness, hingpit na bang nasuot sa iyang katawan nga mga gipang higugma niya. So karon kay sunan, kini nga isyu atong gipadako kaninyo, gitawag na siya presente nga kamatuoran. Mateo 24 versikulo 45, presente nga kamatuoran, meet in due season. Buot pasod maunay pinakagikinahanglan, nagkinahanglan urgency tagdon nga naman kay kung batasan ng isgutan ang isyu sa pagkanus-ana siya mahingpit dahil kinahanglang panahon. It takes a lifetime. Ang proseso ni ini, it takes a lifetime. Hangtod ka mahangtong atubangan sa Ginoo. Hello? Naapa mo muna yan? Okay, so akong iklaro ning pagsabuta sa ato pa diyan. Mo na yung picture niya. Magkaduol ang pagbalik sa atong Ginoo. Ang mga balik kaniya magkaanam kamalipayon nga katawan. Orang hinay kay kami ba? Magkaturog yung magmalipayon. Ginawa karoon ako, magkaduol ang iyang pag-abot, ang musugatay niya nga mga pinalangga niya mag-anam usab kamalipayon nga katawan.
Magkadool ang iyang pagbalik, nag-anam usab ka manasigon ang iyang pagabalikan. Nagkadool ang iyang pag-abot, nag-anang ka matinumanon ang iyang magkatawhan. Nagkadool ang iyang saad nga matuman, nag-anang usab nga mabati sa iglesia ang talagsaong panaghiusa. Kining mga pulunga, importante ni kay mao kini ang atong padulngan ingon nga iyang mga katawhan. So sa pangutana, nag-anam na bata ka malipayon? Nag-anam na bata ka madasigon? Nag-anam na bata ka matinumanon? Nag-anam na ba ang panaghiusa na bati sa iglesia? Unsay may sunod? Kung kini mo'y dagana niya, ang may tabo niya, versikulo, balikas, Ikado Pedro, versikulo 15, o isipan ninyo, busa mga hinigugma, samtang nagpaabot kamo niya ng adlaw, paningkamot kamo pagayo, nga mahimo kamong putli o dili masaway sa Dios o may pakigdait kaniya. Putli, dili masaway. Nagasiga nga iglesia. Hello! Nagasigla nga iglesia. Huwag pasabot karon, matuma na ang pinanay 18 o ang tibuok kalibutan na hayagan sa iyang himaya. Kinaya sa Ginoo, nakita na sa iyang mga katawan ug aning mahina magkaisyon. Nagtuog yung dako nga way magdumili sa way magsubak sa mensaheng gikinahanglan nining panahon. Kung magisbuta kinaya. Gani, kiperti na kong balik-balik ug hatag ni ilustrasyon. Nga matingala ko hangtod karon ngano nga dunay mga daghang motor o sakyanan magpadaplin dias kalsada nga dili namang dagan ngano man magtapok sila ngano ka dunay dakop sa unahan. Akong pangutana, ipamsugo pa ni sila sa pagpahunong? Wala. Pero ang ilang konsensya, nagdiktar nila na dapat sila mahunong kung gusto silang dili madakpan. Bisag wala kasulti tong sa unahan, nga unsa iyang sala, may ahapte sa hunong, na ay dili adventista, na ay daghang adventista. May hunong po, ang kapil. Amen? Waing naon sa ilang sala. O di na ta magpaabot, anak magkaigsunan. Kaya nahibaluta, musabod yun ta kung muagi ta anang bahina. Kana lang pumalandungan na to. Wala ta, di na ta dapat tudluan pa. Kita na mismo ang maminsa unsa gidi ay ang utang nga ako naman siya naglisod-lisod sa akong kahimtang. Hinumduman na to, ang dagan dapat ang direksyon sa atong iglesia karon. Mateo 25 kanang katapusan nga bersikulo, mga bersikulo. O sa manang naadi na, mga isunan. Kung gusto kang matapos ang iyang buhat, istilang minuta kayo, unsay dapat buhaton sa iglesia na andam na 25 bersikulo 37 unya mutubag kaniya ang mga matarong Ginoo kanus aman kami na makakita kanimo nga gigutom o gipakaon kanamo o giuhaw o gipainom kanamo kanus aman kami midawat kanimo sa among mga balay bisan og dili kanamo kaila o hubo o gibistihan kanamo kanus aman kami nakakita kanimo nga nagmasakiton o giatiman kanamo sa o gibilanggo o giduaw kanamo unyang hari mutubag kanila sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos niining akong mga igsoon gihimo ninyo kini kanako. Ako pangutana, nahimo na ba ni nato as a church? Hello? As a local church? Ngayon ang uban nahimo na, ang uban kay hilom-hilom, ang uban dili katubang. Nga naman, moingon man, wa mapoy pundo among church. Hello? Why pundo ang church? Ang pagtabang sa sikatao, mahimo na individual. Pero kanang
pagtabang as a church. Para di tadudahan bang naatay plano mo dagan sa pagkabarangay captain. Sa gara mo tabang na plano, dagan ni pagkakonsyal. Dagan ni siya, nani siya motibo nga lain. Pero kung ang iglesia na gani, mo'y mulihok as a church, nga nung itabang ni sila, nga nung inara, tungkol kay maunay ilang kinaingon nga iglesia, maglisod to andar nga doon, way sulod ang panudlanan. O tisabo nung nga nung wala may sulod ang panudlanan. Nga ang Ginoo wa man nakabsi sa iyang resources sa langit, pahandi sa langit, bisan ganis pagpakaon libre sa mga Israelitas. Hello! Pinagatuig ang pagpakaon sa Ginoo, pagbuhi sa Ginoo sa mga Israelitas sa ilang panahon. 40 katuig. Pero wag yung kay mabasa sa Biblia nga maingon ng Ginoo, dalion ko na lang pamatay ni mga masinupakong mga tawhan kay parang kay gamay na ni pundo na bilin akong panudlanan sa langit. Wala! Gani, wa nakabsi ang panudlanan sa langit sa pagpakaon libre, libre kuryente, libre aircon, libre kanang disyerto mo no? Kung init kayo, pandungas sa panganon, pagkagabi, himong kalayo, libre, tubig, pagkaon, buntog, bulmana, buntog, gabi, for 40 years, hubsan ba ang Ginoo? Wala! O wala nagreklamo ang Ginoo. Karon magkaisuna. O ang resources gani sa langit ismutan, dili mahubsan ang Diyos. Pero ang pangutana karon, ingon siya, bubuan ko kamos panalangin. Doon na siya kausan tapuson sa kalibutan. Nga gipaagi niyas iyang mga nagpaabot na katawan. Hello! Gusto ni klaroon ako. Ang bahandi sa langit, dili mahubas. Apan sa dihang ato kining gigamit para sa pagkapot sa kalibutan, nakulangan man. Ngano? Kinsa hinungdan? Ang Diyos o ang iyang mga gipaagian. Hinungdan man ito. Si Mrs. White naghulagway. Pwede tapuson sa Ginoo ang iyang buhat nga di na taniya apilon. Apan aron sa alang sa kapagtubo sa atong mga batasan, in order for us to form a character like Christ, we must share in His work. Ang muna sulti niya, aron di ay magpurma kitig langiton na kinaya, gipaambit taniya sa iyang balaang kalihukan. So tanaw na to, atong sumayon ang linya kay basig asang clag, na resources ang Ginoo. Gipaagi niya nimo, pag-abot nimo, uy, nakulangan man. Why pundo ang church? Dili kalihok sa mga kalihukan, ingo sa iglesia. Sige reklamo, wali na po, tampo na po. So, sige reklamo. Unya, asa may problema sa agianan? Asa ang problema? Tuwa sa Diyos o tuas gipagian niya? Tuas gipagian niya. Dinhi, gusto na kong pagabasahon ng sinulat ni Mrs. White. Og mauni ang ako nga pakita ninyo nga katapusan yun natong buntugon. Once mabuntog tani, atong mabuntog ang tanan uban sa iyang grasya, uban sa gahong sa balaang espiritu. Mingon siya magkaisunan. Kadtong nga nagkinabuhi, aron lamang sa pagtagbaw sa gana o hinakog nga mga handom, mawad-an sa kaluoy sa Dios. O mahanaw ang langit ng balos. Sila magapamatuod sa kalibutan nga wala kanila ang matuod na pagtuo. O sa diha nga maninguha sa paghatag sa uban sa usa ka kahibalo karon sa kamatuoran, ang kalibutan muisip sa ilang mga pulong ingon sa masaba nga agong ug usa ka piyang-piyang nga nagatagingting. Imagine ang mga balikan sa Ginoo. Di man di ay gani di masabtan ang sinultian, murag way epekto ngano kaha. Tanawa kaysunan. Himua nga ang matag usa magapangita sa iyang pagtuo pinaagi sa iyang mga binuhatan.
Ang pagtuo nga walay mga buhat patay, kung kinilang sa iyang kaugalingon, busa ipakita ninyo kanila, o sa tubangan sa mga iglesia, ang kamaturan sa inyong gugma, o sa among pagpasigarbo, alang kaninyo. Gusto nung tarungon, kung siya problema. Ang labing malisod nga wali, sermon. Ginanta. Ang labing malisod nga sermon, nga iwali, o ang labing budlay nga kinabuhi, o ang labing budlay nga ikinabuhi, mao ang pagsalikway sa kaugalingon. The most difficult sermon to preach and the hardest to practice is self-denial. Kanang pagsalikway sa kaugalingon. Ngano ka, ang dalo nga makasasala. Imagine, a greedy sinner, dalo pa, makasasala pa ang dalo. Grabe na pag-ulay, ako gaingon ha? Masakitan na ba mo makadungog dalo? Si Mrs. White na yun, ang dalo nga makasasala, ang kaugalingon, kinsa ning dalo nga makasasala, kaugalingon, ang atong kaugalingon. Ag the greedy sinner self, dalo nga makasala, ang kaugalingon. Sige mo niya, nagtakop sa ganghaan sa kaayo, nga unta mahimo, apan wala mahimo, tungod kay ang salapi gigasto sa hinakog na katuyuan. Grabe nga pagkasulti. Apan dili kayon mahimo, alang kang bisan kinsa sa pagpabilin diha sa kaluoy sa Dios, o sa pagpahimulos sa pagpakighugoy-hugoy kauban sa manunubos, o sa sama nga panahon walay kaikag ngadto sa mga interes sa iyang mga isig katao, nga walay kinabuhi diha kang Kristo, nga nagakawala tungod sa ilang mga sala. Si Kristo nagpabilin kanato sa usa ka kahibulungang panig-ingnan sa pagsalikway sa kaugalingon. Praise the Lord. O sige, giingon niya sa ito, dapat isalikway na ito atong kaugalingon. Buntugon tani, o mabuntog lamang na ito kinipinagi sa pagdangop na ito sa may bugmaon na itong Ginoo. Kung mabuntog tani, kung siya may ito, ingon si Mrs. White sa usa kasinulat niya, 5 minutes would remove, is enough to remove most of the difficulties. Grabe na pagkasulti sa early writings. Kung atong mabuntog kining atong kaugalingong selfishness, 5 lang ka minuto ang halos daghan atong suliran mga tangtang. Grabe ang pagsulti sa atong Ginoo. Karon unsay paagis Ginoo aron ato ning mabuntog atong kaugalingon. Igsoon, ini ang katapusan akong linya isulti ninyo. Kung mubalik tas Malakias Kapitulo 3, akong isugdan pagbasa kaganina. Dindi maalinggat ang makita nato asa ang atong mga depekto. Pag-ingon sa Ginoo, ako mao ang Ginoo, ug dili ako mausap. Versikulo 6. Usa kamong mga kaliwat ni Jacob, wala pagayon mapuo. Kamu sama sa inyong mga katigulangan, naglapas sa akong balaod. Apan pamalik kamo kanako, ug dawaton ko kamo. Praise the Lord! Ha! Doon, gusto sa Ginoo, pasabtod ka, nakasala ka. Pero niya akong assurance nimo, kanang imong kalisdanan, kanang imong mga balatian, kanang imong mga suliran, na antod karon nagpabilin bisag unsa og ambo, nagpabiling dili masulbad. Ako kang tabangan, balik lang nako, ug ako kang pagadawaton. Huwag yun nag-ingon ang Ginoo, balik nako, ug tanaw na to kung ma-approve ba ni Choose board. Huwag po siya nag-ingon, balik nako, ug huna-hunaon ko pa kini. Wala! Ang giingon lang niya, pamalik kamo kanako, ug dawaton ko kamo. Pag kaninduta, simple lang. Balik lang, huwag may kondisyon, dawaton ta niya. Nangutana, problema karon kay huwag makabalong sa pagbalik. Nangutana sila. Apan isa, nangutana kamo, unsay may among buhaton aron makabalik kanimo. Nangutana ba punta mo kay sunan? Mangutana ako, ingon si Jesus. Nag-istoryahan na sila. Magtarong ba sa katao
ang pagtikas sa Dios. Kini di ay pagtikas, no? Pero di gini ay ning bukata tumangan sa Ginoo. Imagine mo adto kag langit nga tikasan. So ito magkaroon gisultian kanya nga digid pwede ang mga tikasan mo itong langit. O kung pauna lang ni ang babag, nga di man nato tanawon ang nangapanikas mata. So sa pagi siya, dili mga matarong basa o sa katao pagtikas sa Diyos. Dili. Apan gitikasan na ko niyo sa usang pagi sa mga ikapulo o mga halak. O sa sumpay, gitunglo kamong tanan kay ang tibuok nasod na nikas kanako. So karon ato ni pamalandungan, once and for all, total eleksyon naman. Pagkauman na ni eleksyon, o pagkauman na ni mubalik kong distrito, at least mahinumduman ninyo mga isuran nga gisultian tamuan ni klaro. Noon ang background, kitang tanan samas mga Israelitas nga gikuha gikan sa Egypto ay gipatuman giluwas ng daan. Take note ha, ang gisultian dinhi ang mga dili, ang mga niluwas na dili ang mga luwasunon pa. Santo pa, but pasabot, human kita giluwas sa itong Ginoo, nagatubo tas pagkamatarong, pero misabot na ano na may pagtubo ni siya, ay doon na dipikto, kanang itong di na muandad, doon na problema, di mo pasabot nga wa siya giluwas, human na ta giluwas, pinaagis pagtubo sa grasya. Ang mga Israelon, gikuha daan si Ginoo, gikan sa Egypto, una, gipagtuman. Sa ito pa, lagto pag-istorya, kini nga dipikto, gisultis Ginoo, human ta niya giluwas. Dili aron ta maluwas. Karoon ako ni, ato ni sinsilihon, ang atong pagtuman sa Ginoo, dili aron ta maluwas, kundi ingon nga mga linuwas na. Atong isposmo na natong pagsabot ani kay kumasayot pa natong teorya, maupo nang sayot nga mga pagbati. O di ko matingala nga dunay mga pagbagulbol, dunay mga resistance, kay basit og sayot pud ang ilang pundasyon. Hinumdumi ha, ang mga nangaluwas sa grasya, pinagig pagtuo, mutubo na sa pagkamatarong, dunay progressive na gitawag na sanctification by faith. Kanus alam mahuman ang pagtubo sa pagkamatarong, bisan pa dito sa langit, magpadayon ito pagtubo sa pagkamatarong. So ato pa, ang pagkamatinumanon, dili na siya mo'y basihanan, means sa salvation. Ang pagkamatinumanon is the result of salvation. So ato pa, human kaniya giluwas, or sibuhaton sa mga linuwas, magmatinumanon, mutubo sa pagkamatinumanon. O kung ang atong konsepto pagsabot kaniya ito, balik, mura na tag prosperity gospel nga nag-uli sa kapulo, nag-atag sa halad, aron panalanginan. O sabot pasabot, imong gisuburnuhan ang Ginoo. Wala ta nag-uli sa kapulo, nag-atag sa halad, aron atong bayaran ang Dios alang sa tugalosan. No! Kung dili kalipay kini nga atong gipakita kay kita una niyang giluwas. Niya po yung isa, importante, di punta makahatag kung wakta una niya hatagi. O di ta pwedeng makauli sa ikapulo kung wakta una niyang panalangini. Dapat gipanalanginan tadaan, kitang giluwas niya daan, gipanalanginan daan, ay hata maglakaw sa pagkamatinumanon, ay hata magmatinod-anon. Sa ito pa ang ikapulo o hanghalan, kung ato nang giuli o gihatag nga madagayaon, bunga ka na siyas kaluwasan. Kay kita una niyang gipanalanginan. Balihani, di ba magbagulbul ka? Balihani, na magsabot, di ba magsupa ka? Kay sukat pa sukat, pa'y ni supa sa nakasabot sa insaktong insaktong nga linya. Ayaw huna-hunaa nga ang imong pag-uli sa ikapulo o paghatag sa halad aron kaluwason. Humana ka giluwas. Maong nagmatinumanon ka. O gani sa nagatubo nga matinumanon katawan, kana nga paghalad, gugma na. Nagatubo po na gugma. Muna nga ang imong paghatag, nagatubo sa gawa sa imong pagkamatinumanon. Kaya sa imong pag-uli sa ikapulo, wa pa man ka
sa bahin niya. Pero unsa ka importante ang paghatag? Hello? Kini importante. Unsa ka importante ang paghatag pinagisalan niya sa atong paghatag salat, voluntarily, cheerful giving, wala na pugos, dapat gikalipay nimo, mautoy mo patangtang sa imong depekto nga nabilin ang pagkadalo. Selfishness. Dili nimo na matangtang kung dili nimo ni matudluan. Nganuman, sige kang ingon, wahala na pud. O, musupa ka. Usa ang pagkatangtang nga maumay paagi. O sa nang imo na siyang gibuhat, tanaw ang resulta, muanamkag ka malipayon, o niya malipay, maka-appreciate na ka ang imong paghalad, tubag sa imong paghigugmas Ginoo, nakatabang ka, pagkikaambit sa kalihukan niyang balaan, di buong kalibutan, both locally and globally. Amen, mga kaisunan. So, sabay ang isupako nini mahina. Wala gani ang mensahe, ikalipay paunta. O di dapat isupak. Supakon lanis, wala nakasabot, o baliktad ang pagsabot. Tungod kay way makapugong sa madagayaong paghatag, human ka magpakita, ingon nga ikaw linuwas. Mauni ang kinabuhi sa mga datunol sa langit. Amen. Praise the Lord. Tanawa na. Naakabay mahatag na halad. Buta ko umay, o nga ang halad na iso, nabagay kahatag. Nga naman, naagog kay kapulo. Ang imong pag-uli sa ikapulo, timaan nga na akay panalangin. Una ang panalangin. Munang miatag ka bahit sa increase. Dinito kapital, increase pag sa imong panalangin. Karon, kadtong halad. Magkahatag ka paghalad? Dili. Magkahatag ka naman. Naamagay, ikapulo. Huwag pasabot, panalangin ka. Ayaw paghatag o halad o nga madagayaon kung ang tuyo nimo aron panalanginan ka. Wrong! O dinha ka mo balgulbol, dinha ka mo supak, o niya makadungo ka bisan unsa mga promosyon, mayon ka sumo kay ibaliktad ang imong pagsabot. Pero alang sa mga insakto ang ruta nga ilang giagian, mag-anam ka malipayon, makadungog ni ini nga mensahe. Hangtod karon mag-upat ka tuig kung inistorya ani, masasakyanan man, manamakyan, ma-birthday, mausa, wag yung kusumi, nga nung isumhan ng uban. Praise the Lord, mga iksunan. Karon, mayon ta, dalaygon kay Ginoo. Unsay mo niya? Unsay atong iuli? Ikapulo or mga halad? Ha? Og? Doon na pinadiferensya ng og ug ang or. Ang pinaka, di man perfect illustration, pero at least makasabutan. Nga kung mag-open kag bank account, kauban sa imong asawa. Hello? O buingon ka nga, sige nay, mag-open ta. Pastor Michael and Marjeline Kapapas, karon kay gusto mo ko dunay kuhaon sa bangko. Muad tulogos bangko kay mo-withdraw ko. Maka-withdraw ko dili. Ngano man? Kay ang account and. Pero kung ang account or, maka-withdraw ko dili. Nga ako ra mawag ka mo lang asawa. Maka-withdraw, sige sundis kasulatan. Nakapangawat ka mo sa ikapulo og mga halad. Nanikas kamo kanako sa ikapulo og mga halad. Mungutana ko, naa ba tayo mahatag? Naa, may naman, naa man tayo ikapulo. Kay naa man tayo panalangin. Di man nato nag-iingon nga, iulit tayo ikapulo, muhatag tag halad, aron atong ipakati sa Dios. Dili na mo pagsabot. So tanawa, humanato ni sundon. Ang kalipay langit nun, anam-anam nga mabati o ang pagkamalipayon sa iyang katawan, maanam-anam nato nga masinatian. Amen. Padulong sa usa ka panaghiusa sa iglesia nga wag pasukad nato nga tagang taman. Ganun komportable kung sulti nini. Kaya nga hour at doon 900 na kabuntag kapin. Kada buntag makadungog ta testimonyos mga iglesia ha. Mga iglesia na misinati niini o gunya nakita nila unsay nabuhat sa katilingban din sila gipahanuna sa Ginoo. Pagkanindot kayo, di na ako may istorya o daghan, ang pinakanindot yun kayo mag-isuna na dunay kausaban sa batasan. Kining kausaban sa batasan mao gini dahil tuyo sa Ginoo. Ang naguna-una ang uban nga sa pagbalik niya, usbo niya ang mga batik kinaiya. Wrong kay ang Espiritu Santo at Adventisong 16 nag-ingon, bubalik atong Ginoo dili sa pag-usab
sa atong mga kinaiya, kundi sa pagkuha kanato kansang mga kinaiya na nga usab na busa isa, the transformation must be done now. Karon o gilatid na to kini mga pagiha sa ato nga sitwasyon. So, praise the Lord. Amo itong nabungat na panakop ang gikinahanglanan yung madunggan. Gusto na kong basahon ninyong nasinulat sa Espiritu Santo na kami nung danon. Karon, ang ako lang gusto ipaabot ninyo kay Sunod. Naigiingon niya din sulayi ninyo ako karon. With this theology nga akong i-explicar sa inyo ha. Pag-ingon niya sulayi, ako mong hagiton sa pag-sulay daan ay ha musupak. Ang dagong problema, kung misupak ta daan, wa ta misulay. Sulay sa daan, kung buton ba ang Dios? Kay balik ko na ko ang sulti niyo pagsugod niya, dili bagkako na Dios. Nagpailog kani siya o dili dipiktuso ang Dios. Kaya ang diferensya ni anato. So atong dawaton ang kamaturan, nakita di ay ang problema. Mapangulo man ta sa iglesia, pangulo sa pamilya, o unsa pa, kita ang problema, dili atong Ginoo, o ang pagkalangan sa pag-abot niya, tungod nato, dili tungod niya. Salamat kayon sa Ginoo. Ngano? Kay gipailuban ta niya, nagpaila lamang kini, nga pinalangga kaniya. Amen! Nagpaila lamang kini, nagihigugma kaniya, o nagpamatuod lamang kini, unsa kapag kamahigugmaon sa atong Ginoo. Praise the Lord! Okay, so, o ang tanan niya gihatag kanato alam sa atong kayuhan. Akong gikopya kini iyang sinultian sa Testimonies Volume 3, page 405. Sa atong pagsunod niini, systematic giving, regular and systematic giving. Gisuportahan nato ang iyang kausa, both locally and globally. Gipadali nato ang iyang pagbalik nga naman kay nagputli kita sa atong kaugalingon, ingon nga makatawhan na iyang pagbalikan, dili aron luwason kundi ingon nga magalinwas sugod karon mauwaw na tas Ginoo. Amen. Mauwaw tas Ginoo, luwas balikan na taniya unya, di ka mauwaw na ikaw di gipailuban, di ka mauwaw na nga ikaw di ang iyang gustong maghinulsul sa. Praise the Lord. Aron ingon siya, our Heavenly Father did not originate the plan of systematic benevolence to enrich Himself. Ang atong langit tumamahan, wala nag-ugmad, naghimo nining plano sa paghatag, sa pagkamagit, sistematikong paghatag. Aron katuon niya iyang kaugalingon. But to be a great blessing to human. Ang tuyo din niya aron mahimong dako ning panalangin nato nga naman, He saw that the system of benevolence was just what man needed. Oh, mao day niya ang gikinahanglan natong tanan. Mga kaigsunan, wala tayo igong panahon. Ako'y sulti ninyo, di kasilagan Diyos Ginoo ang selfishness. Ningon siya, kinahanglan ni makita kay it is a grievous sin in the sight of God. Grievous sin. Dili ni pagkortahay. Malikon ako na yung karoon. Ang isyu sa katapusan, dili korta. Batasan. Ang tanan nakataya sa batasan. Kung unsa ang batasan, ipurma mo maupo na yung mahitabo niya. So alang sa mga tagalangit nga nagpurmag langit ng batasan, dinisyota, kini mo ay pandayon. Nga naman, sa diyang atong mabuntog kining selfishness, makita na ito nga baba. Pag kaniluta, mura mag blood clot ba? Kung siya may tabo sa blood clot, mo resulta o stroke. Nga naman, na babagan ang imong ugat sa dugo na patay, o niya, di ka wala na oxygen, stroke. O mauni, daghan kayo na stroke sa ato iglesia, pero ang Ginoo dunay tambal, tanawa, atong iyakong atong buntugon kining mga mahina. Praise the Lord. Unsay sunod niyang buhaton, ang katapusan ng buhaton, ingon siya, pagkanindot kayo mag-igsunan sa iyang pagkabuhaton. Dadaan ni kay kapulo ngadto sa templo, aron na dunay pagkaon dito. Sulay ako, o makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit,
o gibuo ko ganinyo sa madagayon ngayon ang mga panalangin. Imagine, karon ako ning tapuson aning pahina. Ibuo sa Ginoo ang mga panalangin. Ingon si Engineer Sanchez, Pastor, gisulayan yun ako Ginoo. Kay kapulo na ko, Pastor. Pero naagay panalangin. Pero doon na po'y kaluhang problema. Katay kapulo na ko nang wala sa pihalat, sa experience di panalanginan siya, pero doon na po'y kaluhang problema. Nakapalit siya balay, nakabalay siya, pero ang iyang balay wala na human, o niya puno sa loan, nakapas siya binayad sa loan, iyang gibalay niya, dugay di mahalin. Dugay kinahalin. Sa tinuod pa siya, panalanginan ko, pero doon na kaluhang problema. Pero sa nag-resort ko sa Ginoo, na amo ni ingon, og ikapulo, og makahalat, iya na pong gisulayan ng Ginoo. Pagsulay niya, tulo na kabulan, nahuman ang iyang balay, worth 4 million. Isa, asa mo itong kwarta po, kastos mo, may utang. Nga naman, kaya ko na siya ganamit ang, sitaw ka ng, magluti-luti, baligya, sitaw ka, dili broker, kanang, real estate, yan trabaho. Isa, pastor, nahibulong ko. Imagine mo, katuo ka, pastor, nga kining tanan nimong kliyente magdungan o bayad kinsa may kasabot nila, kinsa may kasulti nila nga ang isang tuas Manila, ang tuas, ang ubang tuas gawas sa nasod, unya aning panahon na nagdungan sila bayad. Wala ko'y kolektor, pastor. Ang Ginoo ray akong kolektor. Sa to pa, ang Ginoo ko'y nagsulti nila nga wala bayarin na iyong utang. Ngadto kang brother Sanchez, so igong yun na human, ayaw pala worth 4 million, nagdungan og bayad, ang tanang mga abirya og pamayad, sa diyang iyang gi-apply kini mga bahina. Magaisunan, ang atong purpose, dili aron madato ka, aron mahuman ang buhat sa Ginoo nga apil ta. Amen. O pinagi niya lang, is Pastor Plasco, ingna magaisunan, ang pagkamatinuan sa kapulo, panalangin na. Pero ang pagkamatinumanon sa paghatag sa halag kauban ay kapulo, multiple nga panalangin. Kung wa pa na ito sulayan na ito kay gusto ng dalion sa Ginoo ang pagbuhat niya din siyuta aron mahuman. Ang purpose dili aron mudaghan ang kwarta, kundi dili aron pagtubo o pag-usab sa atong mga kinaiya. Pagwagtang sa pagdadalo, imagine ni mo na, pwede mong atas akong muna balik-balik ko ni, walay single walay usa nga selfish nga tao nga pasudlo niya sa ganghaan sa iyang gingharian. Grabe na nga sinultian niya. Nagingon pa siya, kung makaplagan kang dunay baho pa lamang sa mansa sa pagkadalo, di ka naapilon. Imagine ang istorya, sa ito ba, ang nakalangan sa iyang pag-abot o sa atong pagpaabot, dili ang jurisyon sa panahon, kundili ang atong respond. The more ta positively mo tubang sa Ginoo o magpagkuta, the more nga gipadali nato ang iyang pagbalik. Praise the Lord. Og mo kini ang iyong tubag, nadalion na nato aron maapil ng atong pamilya, ang atong iglesia. Magkapot na to ang kalibutan, pinaagis atong pagkamatinuanan. Isaab ba ninyo karon kautuhon, uban ako pinagis pagtindog mga kaisunan. Dalaygon ang Diyos. Dalaygon ang Diyos. Sultihan mo na po mga kaisunan, salamat sa iyong pagpahal. May mga butang siguro nakulang po ko sa pag-istorya, may mga pangutana siguro mo. Pero taas mo matag panahon. Ang isang asa ka magkita na ako yung mga kauban na to. Pero nga po lang masulti ninyo, salamat sa inyong pagbalik. Hindi sa nagbalik sa Ginoo. Huwag mo pinansulti niya. Kay magkatalagmanon yung kayo. Bisa kung saan ang tanaw, ang dagan sa panahon karon. Ang Ginoo, sakto na ginang gipugna niya, Pinanayag City, gipugna niya ang upat kakulungawan sa yuta. O sa tuyo niya ng gipugnan, aron ang iyang mga katawhan kapatikan sa ilang agtang. O sa nang patik, balaan ng Espiritu, o sa purpose, aron mausap ang mga batasan nga mahimo lang mahigugmaon katawan. So kining mga panghitabong nga nagkalaing gubat karon sa kalibutan, bisan ganun wa na dali-dali na human, gipugnan sa Dios og samtang anam nagkadaghan ang mga gubat ug wa pag sinabtanay ni ay kahugpungan sa katawan nga mibalik sa Ginoo, nagmatinumanon, nagmatinud-anon kay gustong maandam, gustong musulti usab sa kalibutan. Kadaghan pang tawo gunon ang Ginoo diha sa kalibutan nga naghulat lang nga
nga kita mga bag-o dalay ko na Ginoo ug humanini tanawa ang gisulti sa Daniel. Unya moabot ang usa ka panahon nga hilabihan kalisod nga sukad masugad wala pagayon mahitabo apan ang tanan sa imong katawhan nga ang ngalan gilista sa basahon sa Dios maluwas gikan niini. Praise the Lord. O kinatong tuyo mga igsunan, Daniel 12 bersikulo 1 o unsa pa ang gisulti sa Habakuk pagkalilutan kayo sa atong pagbarog nini kautuhon ang gisulti sa Habakuk ingon niini kita iglesia sa tagna ug wa pa ni espiritu sa tagna wa tay kamalibutan sa itong buhaton karon ingnan kita unya mitubag kanako ang Ginoo klaro habang sulat ang pananaon Habakuk kapitulo 2 diha sa mga papan aron makalikay ang makabasa niini kay may panahon nga gitakda alang sa katumanan sa pananahon og mahitabo gayud kini busa bisan murag dugay kining matuman paabuta lang kay muabot gayud kini ug mao kini ang mensahe kadtong mga dautan dili mabuhi apan ang mga matarong mabuhi kay matinumanon man sila sa Diyos. Praise the Lord. Dalaygon kay Ginoo mga igsunan. Dili man ta kanunay kauban ninyo apan ang inyong pagbarog karon nakita sa langit. Atong sulayan ang Ginoo ug nagkinahanglan kinig nagatubo nga pagtuo. Sa tima gingon rooted in faith, growing in grace, united in mission. Maura na siya sa mission statement sa stewardship, inviting people to trust God as owner and provider and to partner in His final mission through regular and systematic giving. Ang nakanindot yung pag-ayaw kayo kung kay dunay katawhan ang Diyos. Gitawag na final generation. Kinsa ni mga tao, mga yano nga mga tao. Sama kanadto nga mga isda. Gipantawag niya nga magtawgon usab niya karon aron gamiton sa pagtapos sa iyang balaang kausa. Kung ikaw kini dalaygon ang Dios. Gipamubo nato ang pagbalik niya. O kung kita magdili matinumanon mongod ang itabo sa dili nato pagkamatinumanon gipadugay nato ang iyang pagbalik. Gipataas nato ang atong kalisod. Gipangilad nato ang atong kahimtang perting mamuta. Kay kita mao'y naghimo niya. Apan sa akong pagbarog karon nga atong mubalik tas insaktong gilatin sa atong Ginoo. Nakasiguro ko nga gikahimot ani sa langit ug magmalipayon ang tanang mitubag nga nagbarog karon nga mag-usab. Dalay ko ng Diyos na kayo magamuta. Amahan nga rin ito, niya mimong makatawhan. May bag-o na paglantaw, pagsabot, o namugiya sa ilang pagkinabuhi. Salamat sa iyong Espiritu nga hatag ka na mong kaligod, maghatag ka na mong gahong sa pagsunod kanino. Napakyas kami kaniadto. Nakabuhi kami mga istoryang dili maayo batok sa imong mga sulugoon. Pasayloa kami Ginoo. O karon sa dagamo kini nakita ang nakataya ni niini ang among delikadong kahimtang. Samtang kami nagpaabot kini apan di kabuot mo kami gipainuban o karon imo kami gipasaylo. Salamat Ginoo. O samtang kami makigsaad sa imong tubangan sa pagsunod sa imong gilatid, sulayan na mo ikaw. Ayaw ihikaw Ginoo ang mga butang na imong gipugnan tungod sa among pagka dili matinuwanon kinato. Sa among pakigsaad karon pag-usab nimo, ipadahili gikan sa langit ang tanan nimong kaluoy ug grasya mga panalangin aron makaabot kini sa agianan kami o sa panudlanan sa iglesia. Hangtod makabot na mga kalibutan sa pagtuman sa imong kabuoton o magluwas kami daghang makatawhan nga nanginahanglan sa imong tabang
o nagmutubag sa imong mga pagtuo. Salamat na kami, mahimong agianan nga insakto sa imong langit nun nga mga bahandi. Aron Ginoo, daghans kanamo o ang katawhan diin nagpalibot kanamo, makabalo sa kamatuoran, magkinabuhi uban kanamo, o malipayon kami, magpaabot, madasigon kami, maghulat, o mahigugmaon kami makikambit sa iyong kalihukang balaan, samtang nagpaabot sa iyong kagbalik. Salamat na na imo kami gipasayo sa among tanang kalabasan, o salamat usap nga ang gigahin nimo mga panalangin sa among pagtubag kanimo, madawat sumala sa imong kaubuton, sumala sa gikinahanglan sa matag usap. O himayaon namo ang imong ngalan, o isipya namo kini, o sa matag adlaw ipapahulay, o sa matag adlaw makikistorya kami sa uban, sa kadaugan o sa kausaban, hinahitabo sa among kinabuhi sa pagsunod nimo sa hingpit. Salamat Ginoo, imo gyud ay kaming katawhan. Kami di ay gayon ang manununod sa giandam nimo giharian, o makikauban kami kanimo, kauban sa among mga minahal sa kinabuhi, o sa mga katawhan midawat sa kamatuoran nga among ambitan diha sa imong gingarian hangtod sa wala kay katapusan. Salamat sa pagkamay, ang grasya ni Jesus, gugma samahan, ug ang gahom sa walang espiritu, maghatag ka na mong kalig-on sa pagbuntog sa tanan mong kaluyan kinato, ug among masunod ikaw nga malipayon ug mahigugmaon sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Requesting Elder Jenny and Elder Danny to be here on the pulpit. Before the closing song, we will give this plaque of appreciation to Pastor Michael O. Kapapas, Seventh-day Adventist Church, Matangad, Tago, Misamis Oriental. Plaque of appreciation presented to Pastor Michael O. Kapapas in deep gratitude for your faithful and Christ-centered leadership, tireless ministry, and unwavering commitment to the mission of the Seventh-day Adventist Church. Your service has been a guiding light to the dynamic association, most especially to Matangad Church family, strengthening our roots in faith, nurturing our growth in grace, and uniting us in our shared mission. As we celebrate the 77th founding anniversary and 5th Dynamic Advent Fellowship with the theme, Rooted in Faith, Growing in Grace, United in Mission, we honor your devotion and praise God for your life of service. Given this 26th day of July 2025 at Matangad Church, Matangad, Hitago, Misamis Oriental. Signed, Jenny J. Khalid, Chairman, Church Elder. Signed, District Leader, Pastor Edwin A. Guardarama. Nasi Pastor, balik Pastor.